Isang pinagpalang araw sa ating lahat. So, ngayong araw is March 23, 2024. So, ngayon is papatuloy lang natin yung ating nasimulang series ng ating devotion. So, yung series na yun is yung Growing in Grace. So, ayun, di ba, nag-grow tayo dun sa biyaya na bigay ng Panginoon, o yung biyaya na pagkaloob sa atin ng ating Panginoon para mag-grow tayo. For example, yung own experience ko na ako ay ngayon ay nag-church dun sa pinag-scholarship ko. Yun, through that na hindi sa isang taon na pagpupunta ko sa church na yun at pagsamba is yung 6 months na dedication ko na walang late is naging usher ako through ay para kay God na makapaglingkod, makapag-assist, gagamitin ako para maging sugo ng ating Panginoon. Yun, another 6 months na walang late, ngayon is nasa ministry ako. Mas nag-update or mas nas-grow ako as a Christian kasi hindi biro yung dedication mo na 1 year ka na walang late, 1 year ka na walang absent, yun, para mapaglingkuran ng Panginoon. Kaya binibigyan ako ng biyaya ng Panginoon noon yan na malaman yung tama at mali na binabago ko. So, ayun, para lumawak yung ating talakayan, tayo ngayon ay dumako sa ating Bible verse. Ang Bible verse natin yung araw is John chapter 1 verse 16-17. Ang sabi dito, out His fullness we all receive grace in place of grace already given, for the law was given through Moses, grace through Jesus Christ. So yun, yung mula pala dun sa kapuspusan na tumanggap tayo lahat sa biyaya na sundan ng ibang biyaya. Yung nga sa mga Old Testament sa New Testament, yun yung dati sa Old Testament, bigyan tayo ng law ng Panginoon gamit yung 10 Commandments na binigay niya kay Moses. Yun, para lumawak naman yung ating Bible verse, tayo ay tumako sa ating unang teaching. Ang una sa ating teaching, the law of God through Moses condemns. Yun yung batas. Yung batas ng Diyos ay pamamagitan na binigay ni Moses. Nga, di ba, sa Old Testament, parang hinatulan tayo ng Lord nang meron tayong 10 Commandments na binigay niya kay Moses. Moses is umakyat sa bundok at nakita niya at nakausap niya ang Diyos. Doon, yung Diyos naman inukit yung 10 Commandments sa bato at binigay kay Moses, at si Moses naman ang nagbigay sa atin ng balita about dun. So, yung pangalawa, the grace of God through Jesus justifies. Yun yung biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng grace of God is may katwiran or nagbibigay ng katwiran sa atin. So, sa last, the goal of grace of God, Christ likeness, ay yun ng biyaya ng Diyos ay kagaya nung pagkakawig kay Kristo, yung ano mangyari kay Kristo or ano may binigay na biyaya na meron sa atin na binigay sa atin ni Kristo. So, sa ating application, study the law to know we are. Yung pag-aral natin yung mga batas, yung mga 10 Commandments sa New Testament, Old Testament, para malaman natin kung sino tayo. Ano ba dapat na gawin natin? Ano yung tama at mali? Sa pangalawa, run to grace, be who Jesus is. Yung tumakbo tayo sa biyaya upang maging kung sino si Jesus ay maging karoon din tayo. Pero hindi ko naman sinabi na maging kagaya kasi hindi natin maaabot yung meron ng Panginoong Jesus. Yun. Sa pang-last, pursue Christ likeness. Yun, ituloy natin yung pagkakatulad natin kay Kristo. Kailangan abutin natin. Hindi naman natin maabot ang si Kristo dahil siya yung hindi natin maabot kaya wala siyang kasalanan. Pero sikapin natin maging kagaya siya sa mga bagay na tama. So, sa ating discussion, meron tayong dalawang discussion. Una is, what is the connection between the law and grace? Pangalawa, why is Christ like is the goal of grace? So, sa ating kasagutan dito,
tayo ay mag-comment sa ating comment section para mapag-share tayo ng Word of God, especially yung ating kasagutan. So, ayun lang po para sa araw na to, na may natutunan tayo, and God bless ating lahat.